Kahit po umaga tayo po ay dadako sa atin pong pinag-aaralan patungkol po sa mga katangian ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. At ang ating pong paksa ngayong umaga is na nakaraan ay ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amin po. He's a loving God. Hallelujah. Ang panghuli po na mga katangian ng ating pong Panginoon ay madalagpan po natin sa aklat po ng John chapter 1, chapter 14. Sabi John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Amen. Hallelujah. Sa John chapter 1 verse 14, sabi po doon, and the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Puspos ng biyaya at katotohanan. Hallelujah. So, ang atin pong paksa ay nagsasabi na ang Diyos natin ay totoong Diyos. Amen? Bakit totoong Diyos? Kasi nga, may mga false God. May mga Diyos na pinaniwalaan ng tao na hindi totoo. Amen. Ibig sabihin, pagka ang Diyos ay hindi totoo, wala siyang magagawa. Amen. Katulad po ng Diyos ng mga propeta ni Baal o si Baal mismo, kasi si Baal sa Bible ay Diyos na kinikilala ng kanyang mga propeta. Kaya nga may mga propeta si Baal. Hallelujah. So si Diana sa Bible ay isa ding Diyosa na kinikilala ng mga taga-Episo. Hallelujah. So maraming mga Diyusan na kinikilala ang tao. Hallelujah. Glory to God. At tandaan po natin, ang tao po ay hindi pwedeng maging Diyos. Amen? Bagamat sa paniniwala po ng tinatawag na New Age, New Age movement, ng tao daw ay pwedeng maging Diyos. At syempre, darating po ang panahon, sabi sa Bible, pag na ang Antichrist ay naghari na, sabi ng Bible, papasok siya sa dakong kabanal-banalan na doon po sa trono at sasabihin na siya po ang Kristo. Ipapakilala niya ang kanyang sarili bilang Kristo o bilang Messiah. Hallelujah. Kaya nga, dating po ang panahon na marami ang magsasabi na sila po ang Kristo, ang tagapagligtas. Tandaan po natin, kailanman ang tao ay hindi pwedeng maging tagapagligtas. Amen po? Amen. Maliban kay Kristo, mga minamahal, maliban sa atin pong Panginoong Yesus na kinikilala sa Biblia na ipinadala ng Diyos Ama at namatay doon sa cross
At pagkatapos ay inilibing. Paglipas ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Hallelujah. Amen. Nang sa ng Biblia, siya ay binigyan ng pangalan ng Ama, higit sa kanino pa mang pangalan. At ang lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Palapakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. That Jesus Christ is Lord. Amen. Sa Jesus lang. Na? Siya yung Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan. At maliban sa Kanya, wala na. Maliban kay Jesus, mga minamahal, ay wala ng ibang tagapagligtas na ipinadala ng ating pong Panginoon. Sa totoong Diyos, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Deuteronomy chapter 32, verse 4. Ano po ang sabi diyan? The rock, His word is perfect, for all His ways are justice. A God of faithfulness and without iniquity. Just and upright is He. Hallelujah. Sa verse 4 ng Deuteronomy chapter 32, sabi yan, the rock. Of course, ang Diyos natin, siya yung matibay na bato. Amen? Hallelujah. Of course, ang atin pong Panginoon, si Kristo, ay tinawag ding matibay na bato. Diba? Sabi ng atin pong Panginoon kay Pedro, according to his confession about Christ, sabi ng atin pong Panginoon, upon this rock, tinutukoy ng atin ni Kristo ay ang kanyang sarili. Upon this rock, I will build my church. Amen. At sa ibabaw ng batong ito, sabi ng atin pong Panginoon, ay itatatag ko ang aking iglesia. Hallelujah. So, ang atin pong Panginoon ay nagsasalita sa kanyang sarili bilang isang bato. Hallelujah. At ang iglesyang kanyang itinayo, mga minamahal, ang pundasyon nito ay walang iba kundi si Kristo, na siyang matibay na pundasyon ng atin pong pananampalataya. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible, sa Book of Psalms, He is the rock of our salvation. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible, the rock, His work is perfect. So, si Yahweh, ang iyong batong tanggulan. Hallelujah. Sabi diyan, mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Ibig sabihin, walang bagay na naliko. Walang bagay na ginawa ang Diyos na mali. Hallelujah. Walang bagay na ginawa ang Panginoon na may kapintasan, sapagat ang lahat ng ginawa niya, sabi ng Biblia, is perfect.
Amen. Ganap. Mayroon, kaya nga sabi ng Bible, mayroon ba tayong pwedeng idagdag sa ginawa ni Lord? Ha? Tayo bilang tao, kung mayroon man, siyempre, hindi natin pwedeng masabi na kulang ang ginawa ng Diyos. At kung ang tao man ay mayroong ginagawa na pag-develop, katulad sa ating panahon, siyempre, tayo binigyan ng Panginoon ng kaisipan para mag-develop ng marami mga bagay. Tiyan po natin. Kasi nga, ang katotohanan sa buhay ng tao at sa kalagayan natin, tayo'y nilikha ni Lord na kawangis niya. Ibig sabihin, ang Diyos natin is the Creator God at ang tao na kanyang nilikha ay mayroong kapasidad na mag-create ng marami mga bagay. Diba? Yung karunungan ng Diyos na nasa tao, diba? Kung bakit may mga tao, may tinaguri ang mga tao, mga genius, na mga tao, mga scientist na nag-iimbento ng marami mga bagay. Diba? At lahat ng nakikita natin na mayroon tayo dito, lahat ng yan ay imbensyon ng tao. Bunga ng karunungan. Bunga ng kaalaman. Bakit? Sapagat ang Diyos na lumikha sa atin ay marunong sa lahat ng bagay. Palapakan natin si Lord. Diba? Kita natin ang karunungan ng tao. Hallelujah. Kung paano na-develop ang mga bagay na material na ating nakikita. Amen po ba? Diba? Kita po natin yan. Yan po'y likha ng tao. Bakit? Binigyan ni Lord ng karunungan ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Bakit? Na-invento ng tao ang aircon. Para mag-produce ng lamig sa panahon na mainit ang panahon. Ganyan nyo, kahit malamig ang panahon, naka-aircon tayo. Di ba? Ganun tayo katindi. Hallelujah. Dapat mag-aircon tayo pagka-summer lang para makatipid-tipid naman. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, so lahat ng yan, ano po, katulad niya, may electric fan para mahanginan tayo. Hindi na kailangan mamaypay tayo. Kasi may hangin naman eh. Nandiyan pa kayo? Diba? Kasi nga, hindi naman kailangan na si Lord pa maggumawa ng mga ganito eh. Para mayroon tayo makita pagka kumakanta tayo, makakasabay tayong lahat. Hindi na kailangan si Lord gumawa ng keyboard. Nasa tao na yan eh. Kasi nga, binigyan ni Lord ang tao ng kakayanan, kapasidad na gumawa ng mga bagay na kailangan at magagamit natin para parangalan din ang ating Diyos na pinaglilingkuran namin. Diba? Hindi lang naman ginawa ang mga ganitong LED na television na yan para lang panuoran natin ang mga balita. Diba? Ay nagagamit natin. Diba? Sabi nga, hindi masama ang mga bagay na ginawa ng tao. Yung technology, pwede nating gamitin para sa expansion ng kingdom ng ating pong Panginoon. Amin po. Diba? Ang social media, nagagamit natin para i-expand ang kaharian ng Diyos. Palawakin pa ang gawain ni Lord. Ang salita ng Diyos ay mapayabot sa maraming mga tao. Hallelujah. Na hindi natin marating at hindi natin mapuntahan. So lahat ng yan ay likha ng tao. Pero pwede natin gamitin para parangalan ang ating Diyos na totoo na pinaglilingkuran. Hallelujah. So makita po natin mga minamahal,
yung katotohanan na sinasabi ng Bible sa aklat po ng Deuteronomy. Diba? Sabi diyan, hallelujah. Sabi po dito, si Yahweh ang iyong batong tanggulan. Ang katotohanan na mayroon dito at sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ano po? Na si Yahweh, sabi ng Bible, ay bato nating tanggulan. Sa panahon na tayo po ay kailangan nating may makanlungan. Kailan yon? Sa panahon ng may problema, di ba? Sa panahon na tayo po ay kumbaga, nakakaranas ng mga anxiety, depression. Ano po? May Diyos tayo na pwede tayong manganlong sa Kanya. Bakit? Siya'y matibay na tanggulan natin. Siya yung shelter natin na pwede nating makublihan. Diba? Pag may bagyo sa buhay natin, mayroon tayong lugar na pwedeng makanlungan, walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Nung kami po ay bata pa, maliit pa kami, naalala ko pagka ganito mga panahon ng bagyo. Mahirap ang buhay namin. Ang aming bahay ay, ang dingding na aming bahay ay kawayan. So pagka nasa loob ka ng bahay, kita mo din sa labas. Kasi kawayan na pinagdating-dating. Ano po? So pagka malakas ang ulan at hangin, pumapasok ang tubig ulan sa loob ng bahay. Nung mayroong malakas na bagyo, kitang-kita ko ang mga niyog doon sa amin na para baga naghahalikan, sobrang lakas ng hangin. So magdamag, hindi kami nakatulog. At madaling araw pa, napansin namin yung bahay namin ay nakatagilid na. At yung mga bubong ng aming bahay, kasi ang bubong ng bahay namin ay yung palapa ng nyog na yung hinabi-habi, parang nipa. Kaya pagka humangin ay kumakaway-kaway. Siyempre pagka umangat yun, papasok yung tubig doon. Ganyan. So doon sa lupa namin, sa nakatirik ang aming bahay, mayroon dong malaking bato na may siwang na pwedeng mapagtaguan. Kaya nung malakas na ang talagang basang-basa na yung bahay namin, pati mga damit namin, so maliliit pa kami magkakapatid. Tatay namin, sabi niya, punta tayo doon sa bato. Alam niyo yun? Kasi nga, doon sa lugar na yon ay pwedeng mapagkublihan. Diba? Kahit doon sa lugar namin, pag panahon ng bagyo at mayroong signal ng bagyo, ang daming barko na nakakubli doon sa lugar namin. Kaya nakakita kami, paggising namin sa umaga at may bagyo, wow, daming barko, nalaki. Siyempre, kami bata pa, mga mangyan-mangyan pa kami noon Minsan lang kayo makakita ng malaking barko. Daming mga barko, talagang sunod-sunod Kasi nga, yung lugar namin ay lugar na pwedeng pagkanlungan ng mga mandaragat, ng mga barko, kasi medyo patago siya, medyo nakakubli. So, doon nanganganlong yung maraming mga barko, kasi nga, alam nila na sa lugar na yun ay safe sila.
Hallelujah. So, ganun din po tayo. Kung mayroon man tayo pwedeng makanlungan sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng problema, sa panahon ng bagyo at unos na maaring dumarating sa ating buhay, sabi ng Biblia, ang Diyos natin ay isang matibay na tanggulan at kanlungan para sa kanyang mga anak. Palapakan po natin ang atin pong Panginoon. At ano ang sabi ng Biblia? Hallelujah. At katotohanan na ipinapahayag patungkol sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Sabi ng Biblia, mga gawa niya'y walang kapintasan. Wow. Diba? Na-appreciate ba natin ang Diyos natin? Na sa bawat araw ng ating buhay ay makikita natin na ang ating Diyos ay totoong Diyos. Na ang lahat ng kanyang mga bagay na ginawa't nilikha ay tama. Perfect. Ganap. Wala tayong pwedeng ipintas. Amen? Hallelujah. Kaya nga may mga tao na ang kinahiligan nila ay yung mag-adventure. Diba? Pumunta sa mga bundok, umakyat doon sa mga kung saan matatarik na mga bahagi ng kabundukan. No? Kasi nga, gusto nilang makita yung kagandahan ng mga bagay na nilikha ng atin pong Panginoon na nakikita sa kapaligiran. Amin po ba? Diba? Tignan yung mga kababayan natin nakatira sa Metro Manila, pupunta ng Montalban, akyat ng bundok, pupunta doon sa Parawagan, pupunta doon sa dalawang bundok dyan sa Wawa, para lang makarating doon sa tuktok. No? At sumigaw pagdating doon sa tuktok ng mabuhay. Di ba? Kasi nga, para magang, siyempre proud sila na nakarating sa doon sa tuktok. Nandyan ba kayo? Di ba? Si Cara David nga eh. Napanood ko yung vlog ni Cara David nung umakyat ng Mount Giting-Giting. Na? Alam niyo yung Mount Giting-Giting, matagpuan yan, walang iba kundi sa pinakamagandang bayan sa buong Pilipinas, sa Romblon. Nandyan ba kayo? Mount Giting-Giting sa Sibuyan Island. Akyat si Cara David. Ay mayroong bahagi doon na para bagang, no? Isipin mo kung makababa ka pa o hindi eh. Pero akyatin ng tao yan. Pagdating doon, no? Sa tuktok at makita nila yung summit, mga minamahal. Pagdating sa tuktok, wow. Diba? Tayo. No? Ano yung mga bagay na nakikita natin sa ating paligid na masabi natin talagang ang Diyos natin ay kahanga-hanga? Diba? Sa paminsan-minsan, siyempre, kung tayo po ay mayroon pong pagkakataon pa na gawin ang mga bagay na ito, kita natin na yung kagandahan ng nilikha ng ating pong Panginoon. At ang Pilipinas ay napakayaman sa mga natural na mga bagay na nilikha ng ating pong Panginoon na pinupuntahan ng maraming tao sa buong mundo. Dahil nga ang Pilipinas ay may angking ganda galing sa Diyos. Amin po? Diba? Yung mapa nila ng Pilipinas, kung atin pong titingnan, mayroon pong gumawa ng mapa ng Pilipinas na ang itsura parang isang sundalo na handang makipaglaban na may hawang tabak.
Yan po yung larawan ng mapa ng Pilipinas, ano? Para sa isang mandirigma na may hawak na tabak. Alam mo yung tabak nun ay bahagi po ng Palawan. Parang tabak talaga siya, yung sandata. At yung kabuuan ng mapa ng Pilipinas ay isang mandirigma. Hallelujah, na handang makipagbaka at makipaglaban. Amen? Ang mapa ng Pilipinas ay parang isang tupa. Alam mo tupa? Pagka yung parang buto ng isang hayop ng tupa. Kung atin pong ilalarawan. Hallelujah. Kaya nga, napaganda ng bansa natin. Amen? Amen. Hallelujah. At dito sa Pilipinas, ang daming lugar na magaganda. At masasabi natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay kahanga-hangang Diyos. Sabi ng Biblia, mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Glory, glory to God. Hallelujah. Ano po? Sabi po sa Titus chapter 1, verse 2. Sabi po dyan, sa aklat po ni Titus, ni Tito. Sabi yan, this truth gives them confidence that they have eternal life, which God, who does not lie, promised them before the world began. Ano po? Kung mayroon mang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos, ano yon? Ang magsinungaling. Amen. Diba? Lahat ng bagay kayang gawin ni Lord. Tama po ba? Ang hindi niya kayang gawin, ang magsinungaling. Hallelujah. Sabi ng Bible, sabi yan, who cannot lie. So, kung ano po yung mga pangako ng atin pong Panginoon sa kanyang mga salita, kayang tuparin ni Lord sa buhay natin. Amen? Kayang gawin ng atin pong Panginoon ano man ang mga pinangako niya, sapagkat sabi ng Bible, ang Diyos natin ay totoong Diyos. Ayon sa kanyang mga salita, sabi ni John, di ba? John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. So, ang katotohanan ay ang nasa atin pong Panginoon. Diba? Siya'y totoong Diyos. Hindi lamang siya yung daan. Hindi lamang siya yung buhay. Sa yung katotohanan. Hallelujah. Kaya nga, ang lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang salita, ay kanyang tinutupad. Bakit kailanman ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling para sa kanyang mga anak? Hallelujah. Diba? Ang Diyos ay totoo sa mga naunang tao, mga naunang naglingkod sa Kanya. Hallelujah. Balikan natin yung kwento patungkol kina Sadrach, kina Mesach at Abednego. Sabi ng mga gobernador sa hari ng Babylonia, pagpagawa ka ng rebulto, at pagkatapos ay ilagay sa isang lugar, lahat ng mga instrumento ay tugtugin bilang hudyat
ng lahat ng nasasakupan ng Babylonia ay kailangan lumuhod at sumamba sa riboltong inyong ipinagawa. Hallelujah. Diba? So, ganyan po ang ginawa ng hari. At pagkatapos ay pinaalalahanan ang lahat ng tao ano po? Ngayon, ang sino mang hindi sumunod, sabi ng Biblia, ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Hallelujah. Kaya nang dumating yung panahon na ang mga tao ay naroon at nagkatipon at nagbigay ng hudyat para sa lahat ng nasasakupan ni Haring Nabucodonosor. Ano po? Hallelujah. Sabi diyan, sa aklat po ni Daniel chapter 3, sa verse 8, sabi niya, sinamantala ito. Okay. Nang nasa harap sa verse 3 pala, nang nasa harap na sila ng ribolto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniutos sa lahat ng tao, mula sa lahat ng bansa at wika. Sa lahat ng tao, bansa at lahat ng wika. Alam niyo mga minamahal, naalala ko lang na nagkaroon po ng pandemic. Kung ano po ang order ng gobyerno, lahat ng tao sumusunod. Pag sinabi lockdown, lockdown lahat. Pag in-order ng gobyerno, lahat, magpabaksin, baksin lahat. Naalala ko, yung na-experience natin lahat na pandemic ay, kumbaga, yan po ay pre-trial. Na pagdating po ng persecution, sa panahon po ng tribulation, para sa paghahari ng Antichrist, alam na ng Antichrist, yung kahinaan ng lahat ng tao. Diba? Sabi nga ni Brother Nat kanina, paano ka kakain kung wala kang tatak? May pilitan ka. Ayun lang nga na hindi ka makalabas. At hindi ka makapasok ng mall kung wala kang vaccine Naobliga tayo Hallelujah. Naobliga tayo. Diba? At malayo pa lang tayo security para tayo kinakabahan na Hindi mo, gusto mo kumain sa Jollibee, hindi ka makakain. Bakit? Ay wala kang vaccine card ipapakita Gustuhin. Totoo po yan, di ba? Experience naman natin lahat. Pag kami punta ni Pastor sa Baclaran, dahil kami sa farmers, ay wala pa kaming vaccine, hindi kayo makapasok doon sa Jollibee. Kasi, ang papasok doon, may mga vaccine card. Kaya, nung bandang huli, pati ako, kaming lahat na obliga magpabaksin Pero may tsuhin kami dyan sa Eastwood. Talagang tiniis talaga niya.
Hindi siya lumabas, hindi siya pumunta ng kung saan. No? Samantala yun, tumanda na dito sa Manila at walang ginawa yun kundi gumala ng gumala. Kung saan may networking, nandun eh. No? At pinakasuki na lugar yun sa Cubao, doon sa Jollibee sa Farmers. Pero dumating ang pandemic, sabi niya, panindigan ko talaga ito. Hindi talaga magpabaksin. Oh, ay lumipas nga naman ang pandemic, hindi siya nagpabaksin eh. Hallelujah. So alam niyo mga minamahal, kumbaga yung nangyari, pre-trial yun. No? At talagang subok, epektibo. No? Epektibo. Pag ang tao nagutom na, pag wala na tayong mapuntahan, talagang maobliga ang tao. Kaya nga, no? Sikapin natin at manalangin tayo na bago dumating ang kahirapan at kapigatian na sabi ng Bible, walang kapantay at walang pangalawa sa Biblia, ay i-rapture tayo ni Lord. Amen! Amen! No? Totoo yun. Hallelujah. Noon pa man sinasabi na namin sa inyo, hallelujah. At tulad na sinabi ni Pastor Escarilla sa amin, nung kami nasa Mindoro pa. Isa naging bisita namin isang pastor galing Romblon, Pastor Escarilla. Sabi niya, kung mayroon man na dapat tayong pagsikapan, na pagsikapan natin, huwag maiwan sa rapture. Hallelujah. Totoo yun. Kasi nga, ang katotohanan, pag naiwan ka, pag naiwan tayo, kasi maraming factor na bakit maiwan ang Kristiyano. Kasi, minsan, kumbaga, busy tayo sa maraming mga bagay. Minsan nakakaligtaan natin na nabigyan natin ng diin ng ating paglilingkod sa Diyos. Minsan nakakaligtaan natin. At nagiging abala tayo sa maraming mga bagay. Alam mo yun? Hallelujah. Na totoo sa huling araw ang mga tao magiging abala. Lahat tayo biktima dyan. Darating ang panahon sa last days, talagang para baga ang isip natin, talagang parang mga bagay dito lamang sa lupa. Para bagang, magiging busy tayo sa maraming mga bagay. Pero, ang prayer po natin, sana, gaano naman tayo kaabala, huwag na mawala sa ating kaisipan at sa ating puso na si Jesus ay darating sa panahon na hindi natin alam. Hindi naman na magsasabi si Lord, anak, bukas na rin ako. Ganda ka ha? Hindi na yung magsasabi si Lord sa atin. Amen? Diba? Sa mga sabi ng Bible wala nga nakakalam. No? Maging anghel sa langit, hindi alam. No? Hallelujah. Sapagat darating ang atin pong Panginoon sa panahon na hindi natin inaasahan. Hallelujah. Unexpected ang pagdating ni Lord. Katulad daw ng magnanakaw, sabi ng Bible. Kaya nga, hallelujah, pre-trial po yun. At alam na Antichrist, epektibo. At darating ang panahon, ganito yung mangyayari sa atin. Pag wala tayong tatak, wala tayong vaccine card, diba? Ay yung tatak naman na nasa katawan, ilalagay sa katawan ng tao. Walang pinagkaiba sa kwan yun.
sa RFID pag dumaan ka ng mga toll gate. Di ba? Kaya nga nakalagay doon sa unahan ng sakyan sa windshield. Pag tapat doon, na automatic, yung bayad mo, bawas na doon eh. Kasi may load yun eh, may pera ka doon eh. Ganon din yun. Nandyan pa kayo? Amen. Pagtapat mo doon sa scanner, malayo pa lang. No? Alam na kung sino yung walang tatak. Hello? Amen. Kasi nandun yung sa noo ng tao eh. Diba? Sa noo ka ng kamay ng tao. Kasi nga, according sa mga scientists, yung noo at yung kanang kamay ng tao, yun po'y kusang nagcha-charge yung microchip na nandun, nakalagay. Adyan pa kayo? Hallelujah. Pero may mga pag-aaral din. Pagdating ng panahon, no, yung mga microchip na yan, kung na-implant na sa katawan ng tao, yun din ang magkukos, no, at maglilik sa katawan ng tao na kung bakit pagdating ng panahon, ang mga tao ay magkakaroon ng iba't ibang sakit na hindi madidetect. No? Kasi nga, yun din ang gagamitin ng Diyos para ibuhos niya ang kanyang puot. Yung 7 mangkok na puot ng Diyos sa Biblia, na mga tao ay magkakaroon ng karamdaman. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kaya nga, huwag tayong paiwan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag tayong paiwan. Hallelujah. Amen. No? Pero hindi ibig sabihin, ang Bible, hindi naman ibig sabihin, tiyatakot tayo. Pinaalalahanan tayo na huwag tayong makalimot. Bakit? Ang gamot sa nakakalimot ay paalala. Amen. Minsan hindi lang paalala, medyo bigyan ng medyo pukpukin ng kaunti para, no? Para magising-gising din naman tayo. O nga, no? Hallelujah. Baka nakalimutan natin, no? Ang Diyos natin na pinaglilingkuran, hindi lang Diyos na mapagmahal. Siya'y Diyos na makatwiran, siya'y Diyos na totoo, at darating ang panahon, siyang Diyos na hahatol sa lahat ng tao. Amen. Purihin po ang atin pong Panginoon. Hallelujah. So, ano po, mga minamahal? Sabi dito, hallelujah, because God is truth, His word is true. Amen. Ang kanyang salita ay totoo. It is the true revelation of His nature. He will and purpose, His will and purpose for man and His plan of salvation. His promises and covenant are made is truth and are unfailingly, hallelujah, dependable. Psalms 119, verse 89. Hallelujah. Ano po? Kaya po natin ang sinasabi ng aklat ng mga awit, 100 sa 11. Hallelujah. Ano po ang sabi dyan? Psalms 119. Verse 89. Ano po ang sabi? Sabi po dito sa Biblia, sa Tagalog, ang salita mo, O Yahweh, di kukupas. Hallelujah. Walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Hallelujah. Ano po? Kita po natin,
yung salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga, sinasabi ng Bible no? Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos, kahit kaliit-liitang salita ng atin pong Panginoon, ay hindi lilipas. Amen? Hindi magbabago. Sabi ng Bible di ba? Ang salita mo, Yahweh, ay di kukupas. Amen. Ibig sabihin, ang salita ni Lord hindi naluluma. Andiyan ba kayo? Hindi katulad ng mga bagay na mayroon tayo. Amen? Diba? Yung mga gadgets natin. No? Yung mga cellphone natin. Gaano man kamahal yan. Kahit 100,000 pa ang halaga niyan. Sipin nyo yung mga tao. No? Bumibili ng mga cellphone. 50,000, 70,000, 100,000. No? Kaya pagka nahablot, hindi, goodbye. Diba? Sipin mo, maglalaan ka ng 1,000,000 halaga sa mga bagay na naluluma, sa mga bagay na may kasiraan. Hallelujah. Diba? Kung malaki ang value ng kagamitan natin, ng gadgets natin, at hindi ka maingat, nahulog sa basin yan. No? Hindi paano ka? Diba? Kaya nga mahal na mahal mo Hallelujah. Sa sobrang pagmamahal natin, nakakalimutan na nga natin manalangin kasi nauna nating pindutin sa sobrang mahal. Ay, mahal na mahal ko talaga ito Diba? Hallelujah. Hindi nga tayo makabili ng Bibliang mahal Diba? Alam niyo yon? May mga Bible na mahal din ang halaga. Pero hindi natin mabili. Wala namang app sa Bible No? Walang YouTube doon, walang Facebook sa Bible. Diba? Ay makikita mo sa Bible, puro salita Hallelujah. Puro litra. Hallelujah. Pero sabi ng Biblia, ang salita ni Yahweh ay hindi kumukupas. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, kung mayroon mang bagay na dapat nating bigyan ng higit na pagpapahalaga sa buhay na mayroon tayo, is the Word of God. Salita ng atin pong Panginoon. Kasi nga, maliwanag sa Biblia ng salita ng Diyos kailanman ay hindi kumukupas. Hallelujah. Diba? Alam niyo ang mga bagay na material na mayroon tayo, pagkupas na, parang wala na tayong gana. Paggasgas na, parang hindi tayo masaya. Diba? Diba kahit sa gadget, pagka marami ng sira, may basag-basag na yung ng cellphone natin, parang wala ka ng ganang gamitin. Mas masarap pag bago. Hallelujah. Dapat nating isipin ng magaling mga kapatid, ano mang bagay dito sa mundo na mayroon tayo ay may kasiraan. Amen? Naluluma yan. Hallelujah. Diba? Kahit gaano kalaking halaga, naluluma yan. Pero ang salita ni Lord, sabi ng Bible, hindi kumukupas. Hallelujah. Walang hanggan. Isipin natin, yung salitang walang hanggan. Hallelujah. Sabi dyan, forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heaven. Hallelujah.
firmly, matatag, naka-fix na ang salita ng atin pong Panginoon mula doon sa kalangitan. Hallelujah! Kapatid, mga minamahal, nasabi ng Bible, matatag at di makikilos sa rurok ng kalangitan. Hallelujah! Kaya nga, ang salita ng atin pong Panginoon sa buhay natin, di ba? Sabi po dito sa aklat po ng mga awit, Psalms 119, na Thy word is the lamp unto my feet, and the light unto my path. Liwanag sa landas na ating nilalakaran. Kapatid, mga minamahal, salita ng Diyos. Araw-araw naglalakad tayo. At sa buhay Kristiyano, tayo po'y naglalakbay sa mundong ito bilang mga anak ng atin pong Panginoon. At kailangan natin salita ng Diyos para tayo po ay matanglawan. Nang sa gayon, sa landas na ating nilalakaran, araw-araw hindi tayo madapa. Hindi tayo matalisod. Bakit? Maliwanag ang salita ng Diyos na nagiging gabay natin sa landas na ating nilalakaran. Araw-araw. So gawin natin gabay na ang salita ng Diyos sa atin pong buhay. Sapagkat ito'y mananatili kailanman hindi makilos, sabi ng Biblia, sa rurok ng kalangitan. Kaya nga kung ano ang mga pangako ng Diyos mula sa kanyang mga salita, panghawakan natin. Pag sinabi ng Biblia na ang Diyos natin ay Diyos ng himala, totoo yun. At magiging totoo kung mayroon tayong pagtitiwala sa Kanya. Pag sinabi ng Biblia ng pangako ng Diyos, hindi Kanya iiwan, kapatid. Paniwalaan mo, kailanman, hindi ka talaga iiwan ni Lord. Diba? Pero pag tao nagsabi sa'yo, mahal, hindi talaga kita iwan. Huwag kang masyado magtiwala. Bakit? Ang tao pag nangako, malimit yan, napapako yan. Amen. Amen. Hallelujah. Pero si Lord, pag nagsabi, anak, hindi talaga kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Maniwala ka. Hindi ka iiwan ni Lord. Amen. Pero siyempre, pag asawa mo nagsabi, mahal, hindi kita iiwan. Paghawakan mo na rin. At pagtiwalaan mo sa biyaya ni Lord. Amen. Kung mayroon mang matatag na relasyon ang pamilya, biyaya ni Lord yan. Amen. Biyaya ng Diyos yan. Na mayroon kayong mga asawa at kapartner sa buhay na kasama ninyo habang buhay. Biyaya ng Diyos yan. Kaya nga anuman sitwasyon natin ngayon, kung nararamdaman natin, tila baga tayo po ay desperado sa buhay, pakiramdam natin, broken-hearted tayo, bigo tayo sa ating pamilya, bigo tayo sa ating mga anak, o bigo tayo sa ating mga kapatid, bigo tayo sa ating asawa. Kapatid, kailanman, kung kay Lord tayo magtiwala, hindi tayo mabibigo kay Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Kailanman hindi tayo madidisappoint sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoong Diyos. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Tayo po ay tumayo.
Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin ang isang awit. Dakilang katapatan. Hallelujah. Sige. Hallelujah. Sadya kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila na ating pagkukulang, biyaya mo patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglang. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasa kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. O Diyos, ika'y aking pupurihin sa buong mundo, aming awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Do'y magunaw man, maasa kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Minsan pa, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay
payman ay naroon. Daluyan ang pag-asa ko, kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Glory, glory to God. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka sa aming buhay at sa habang panahon. Glory, glory to God. Hallelujah. Isipin po natin at alalahanin sa ating buhay. Gaano katapat ang Diyos? Gaano siya kabuti sa buhay mo, sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay. Hallelujah. Kapatid, totoo ang Diyos. Totoo si Lord sa buhay natin. At ang mga pangako niya ay totoo na dapat nating paghawakan habang tayo nabubuhay. Hallelujah. Lord, ngayon pong umaga, salamat sa iyong mga salita. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy na ikaw ay nagpapahayag sa pamagitan ng mga salita ay ganap na ikaw ay aming nakilala. Di lamang Diyos na manlilikha, kundi Diyos na nagbigay ng buhay at lakas sa amin. Diyos na nagmahal, nagsakripisyo, ipinadala ang iyong bugtong anak upang kami ay tubusin at iligtas sa aming mga kasalanan. Diyos na may kapangyarihan na magbago ng aming mga puso at ng aming buong buhay. Kaya nga po, Panginoon, ngayon pong umaga, dalangin ko nga po, Panginoon, patuloy na magpakahayag ka sa iyong mga anak. Na patuloy dakilang Diyos, magkaroon kami ng pananabik sa iyo po mga salita. Higit sa lahat, manabik kami, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik. Lord, biyayaan mo nga kami, Panginoon, ng lakas na bawat sa amin at bawat isa na narito, Panginoon, hindi po mawala, hindi po, Panginoon, mawaglit sa iyong kaisipan sa panahon at oras na iyong muling pagbabalik, Panginoon. Ang bawat isa, dakilang Diyos, hallelujah, Panginoon, ay makasama sa iyong pagkuha, dakilang Diyos, sa rapture na aming inaasahan pagdating po ng panahon. Kaya nga po, Panginoon, salamat po. Patuloy mong ingatan ang iyong mga anak. I-preserve mo ang kanilang mga pananampalataya. O God, hallelujah. Salamat po. Itinataas ko po, Panginoon, ang bawat sambahayan. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat pamilya, ang bawat mag-asawa. Hallelujah. Ang bawat nanay, tatay, mga anak, dakilang Diyos. Lord, pagpalain mo po sila. I-restore mo ang kanilang buong sambahayan. I-restore mo, Panginoon, ang pagmamahalan, ang pag-ibig sa bawat pamilya. In the name of Jesus Christ, na ang prayer nila, ang panalangin nila, Panginoon, makarating sa trono na yung biyaya, dakilang Diyos. Hallelujah. Magkaisa, Panginoon, ang bawat pamilya at sambahayan na maglingkod sa inyo. In the name of Jesus Christ. Ilagay mo sa aming mga puso ang galak, Panginoon, at kapanatagan. At manahan ang iyong Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo kami, ingatan mo ang iyong mga anak na uwi sa kanilang mga tahanan, at pagpalain mo ang kanilang buong sambahay at pamilya.
spiritually, materially, financially, in the name of Jesus Christ. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah. Amen. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon.